For the entire month of August, we've been talking about our series, The Resistance. Marami ba kayong natutunan sa series natin for the month of August? Di ba? Ang dami nating natutunan, di ba? So ito, ang pinaka-purpose ng series na to, it teaches us the right Christian living. Tinuro sa atin ng series ng The Resistance kung paano nga ba ang tamang pamumuhay bilang isang Kristiyano. Amen ba doon? Amen. So pinakita ito na, sabi nga sa Romans 12:2, we should not conform to the pattern of this world. We resist, di ba? Sa kung ano yung, paano tumatakbo yung mundong ito, we refuse to accept or to comply to the pattern of this world. And then, first week, we've talked about the, do not love the world, di ba? So, sinabi doon ni Pastor Benji na dapat hindi natin minamahal ang mundo. Welcome nga po pala sa mga nanonood online. And then pangalawa, natutunan din natin na we are God's ambassadors. Tayo ay hindi talaga taga dito, di ba? Tayo ay nag-stop over lang dito. This is not our final destination. We are destined na mapunta sa langit, of course. And then lastly, kahapon, nakaraang linggo, pinag-usapan naman natin yung topic na you are chosen, di ba? Sobrang sarap sa feeling na piliin, amen ba? Yung kahit single ka, walang pumili sa'yo for now, at least si God pinili ka. Amen? Amen. So ngayong hapon, medyo interesting yung pinakapag-uusapan natin. Ako po ay naatasan na i-close ang ating series. Ito po ang pinaka-last part ng ating series. And I hope and I believe maraming ituturo sa atin ang Lord sa umagang ito or sa gabing ito. Next slide nga natin. Ang pinaka-topic natin is Amen, Christ. So before pala tayo magpatuloy, let's close our eyes and let's pray. Lord, we thank you for this afternoon, Panginoon. Salamat, God, dahil binigyan nyo kami ng magandang panahon, Panginoon. Patuloy ka namin sa ikaw po ay patuloy na mangusap pa po sa amin, Panginoon. Lord, parang ganun. Ayoko puso is ginagaya, 'di ba? Ini-imitate na picture na to before. I think July
na style, tama ba? Yung tipong hindi mo na makikilala kung sino ang Pilipino at saka kung sino ang Koreano. Kasi lahat ginagaya na, pati yung buhok, pati yung pananamit, 'di ba? Ginagaya na kung paano ang forma ng isang Koreano. So sa generation natin, ganyan na kadalasan. Ito nga pinapakita ko ngayong SB19. So sabi ng mga BTS or ng mga Korean, ng mga K-pop group. Kasi syempre, yun yung uso ngayon, kaya ang ginawa nila, hindi naman pag-aari ng Korean yung ganong kanta or yung ganong genre. Ang ginagawa nila, dahil nga yun ang uso, yun din yung magiging, pormahan nila, or ganun din yung magiging tunog nila. I have no against SB19. Actually, fan din ako ng SB19. Kasi ang gagaling talaga nila, napakahusay talaga nila. And that's their way para tangkilikin sila ng mga tao, maipakita na kung ano yung kaya ng mga Koreans, kaya din nating mga Pilipino. Eh, hindi ka naman kasi pwedeng gumawa ng boy group, tapos ayan, so sa tingin nyo, kapag ganyan ang pormahan mo, yung mga kapanahunan ni Kuya Ian tsaka ni Kuya Atan, di ba? Sa tingin mo, may tatangkilik ba sa inyo? Sa atin, dati, dati sikat yan, dati okay yan, parang cool yan yung ganyan. Pero ngayon sa panahon natin, masyadong jologs, di ba? Hindi maganda, hindi maayos. Amen ba? Amen? So tayo, usually kung ano yung uso, ini-imitate natin. Another thing, next slide mo. So ito, ayan, so grabe to, parang sobrang trending to. Gusto nyo bang makakita ng sample? Music! hindi ako marunong sumayaw. Ayan, pero 'di ba si Marian Rivera, yung naglabas siya ng actually pangalawa na yan eh. Pero yung unang nilabas niya, grabe parang ilang minutes pa lang 100,000 na kaagad yung views. Tapos mga ilang araw pa lang, natalo niya na si Joshua Garcia sa views. Tapos after mga ilang araw, naglabas na naman siya ng panibago. Sabi ng mga nagko-comment, hindi pa nga namin kabisado yung una. Naglabas ka na ng panibago. Di ba? Tapos, mga ilang araw, makikita mo sa FYP mo sa TikTok, halos lahat trending. Actually, yung pinapanood ko to, ayun, di ba? Parang nga, yun yung in at yun yung nakikita natin. And that's so ang imitation, kaya yung mga anak natin, kadalasan, kung ano yung ginagawa ng magulang, yun din yung ginagawa ng mga anak. Tama ba? Eh kapag halimbawa ang bata may ginawang kalokohan, sasabihin ng iba, ano bang tinuturo sa'yo ng magulang mo? Yan bang natututunan mo sa parents mo? Di ba? Kadalasan, kapag halimbawa, sabihin ka agad. Yung magulang, kasi ang model ng mga bata sa tahanan, walang iba kundi yung magulang. So kapag ang bata palamura, kapag ang bata salbahe, ibig sabihin mayroong pagkakamali sa pagpapalaki ng magulang. Tama ba? Hello? Sabi ng mga magulang nung kinalaman namin dyan. Pero totoo yun. Hindi pa kasi ako magulang. Pero according to studies, di ba? Ganon talaga. Ganon ang lumalabas. Now, the same thing sa atin po bilang isang Kristiyano, since we are Christian family and we have the Father, which is the Father in heaven, kung paano dapat kumilos or kung paano dapat namuhay si Jesus Christ, we are expected to be like that. Amen ba? Amen. So, ang nangyayari kasi kadalasan or sometimes, ang mga Kristiyano, busy-busy na magpaganda, busy-busy na mag-ayos, para lang maging kamukha niya yung idol niya na artista. Well, in fact, ang pinakakailangan mo lang naman maging kamukha ay walang iba kundi si Jesus Christ. And that's enough. Amen? Amen. So ngayong hapon, basahin po natin yung verse. Sabi sa verse sa Ephesians chapter 5, therefore, become imitators as Christ loved us and gave sacrifice to God. So sabi dito, we should become
imitators of God. And Jesus Christ is the visible image of God. Amen ba? And when we say imitate Christ, this is the very meaning of this. Next slide. Sabi dito, imitating Christ means putting on Christ. So parang nagsuot ka ng damit. Tama ba? Parang nagsuot ka ng damit na, halimbawa ganito, hindi ka naman pupunta sa opisina na nakapambahay ka lang. Tama ba? So kapag pupunta ka ng office, ang suotan mo dapat, it's either corporate, smart casual, or business attire. Tama? Di ba? Kasi ganun ang pormahan kapag nasa office ka. Ngayon, kapag nandito kayo sa simbahan ngayon, pansin nyo, walang mga naka-tsinelas, walang mga nakapambahay. Di ba? Kasi this is gathering Sama-sama to event to. So hindi pwedeng nakapambahay ka lang, parang nautusan ka lang ng mama mo bumili ng suka, napadaan ka lang saglit. Di ba? Bumili ka ng suka, 2 hours kang nawala. Pagbalik mo, na-bless ka na. Hallelujah. Okay. O kaya, kapag nasa resort ka naman, or kapag nasa beach ka naman, hindi ka pwede magsuot ng mga corporate naman. Di ba? Nakita niyo yung mga post nila Kuya Ian, nila Allen sa Palawan. Ang ganda, di ba? Talaga naka-beach outfit sila. Kasi ganun ang pormahan kapag nandun. Kasi ibig sabihin, kung nasaang lugar ka, dapat ginagayahan mo kung ano yung pananamit mo. At the same time, tayo, bilang mga Kristiyano, since we are Christians, we are called mga Kristiyano, meaning we are followers of Christ. Amen? So, ibig sabihin, kung paano kumilo si Jesus Christ or kung paano nabuhay si Jesus Christ, dapat ganun din tayo. Amen? Amen. Sabi sa Galatians 3:27, "For as many of you as were baptized in Christ have put on Christ." At sa Romans 13:14, "Put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to gratify its desire." Amen. So para mas lumalim pa tayo or para mas maintindihan natin yung pinag-uusapan natin, we will be going to answer 3 questions sa hapong ito at doon lang tayo iikot. So number 1 question is why. Sabihin nyo nga po, why? Why do we need to imitate Christ? Bakit ba kailangan natin gayahin or bakit ba natin kailangan tularan si Jesus? Pangalawang question na sasagutin natin is what? Sabihin mo, what? What are the virtues of Christ that we need to imitate? Ano ba yung mga pinakitang ugali or behavior ni Jesus Christ na tayo sinasabi sa atin na dapat nating sundin? And lastly, how? Sabihin mo, how? How can we imitate Christ? So, ready na po ba kayo? Are you guys ready? Amen. So, ready na tayo. Let's talk about the first one. Okay. Why do we need to imitate Christ? Bakit nga ba natin kailangan tularan si Jesus Christ? The first reason is, number 1, because it is command. Diba? Ito ay utos ng Panginoon. And yamang tayo ay anak ng Lord, wala tayong choice kundi sumunod sa Panginoon. This is the expectations of the Scriptures. We are expected to follow Christ or to imitate Christ. Bilang isang Kristiyano, pinag-uutos ng Panginoon na tayo ay maging katulad niya. Sabi sa 1 John 2:6, sino man nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Kristo. So kapag ikaw sinasabi mo daw na kay Kristo ka, dapat kung paano mamuhay si Kristo, ganun ka rin mamuhay. Kaya nga si Jesus Christ, the time na siya ay napunta sa lupa, hindi siya kaagad namatay or hindi siya agad pinatay. Tama ba? Nakakita na ba kayo? Or parang ang pangit naman, pagkapanganak pa lang kay Jesus Christ, pinako ka agad siya sa krus. Hindi, di ba? Parang umabot pa siya ng 33 years to show the people or to show as Christian kung paano ba dapat mamuhay ang isang Kristiyano. Now, my question is, who among here are baby Christians pa lang? Yung mga baguhang Kristiyano pa lang, let's say mga 1 year pababa pa lang siyang nagsisimba or nakakilala kay Lord. Okay? So yung iba matatagal na. Ang dami ko nakikita dito mga bago. Matatagal na ba kayo mga Kristiyano? Sumagot kayo kapag tinatanong kayo. Taas ang kamay ng mga 1 year pababa pa lang na Kristiyano. Yung iba hindi sigurado. Hindi pa ako Christian, di ba ako tumatanggap kay Lord? Anyway, di ba? So tayo, ang advice natin sa mga bagong Kristiyano pa lang,
Basahin nyo yung yung four gospel, yung Matthew, Mark, Luke dyan. Kasi dyan nyo makikita kung paano namuhay si Jesus Christ na kailangan nating tularan. Sabi pa sa 1 Corinthians 1:11, sabi 11:1, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay si Kristo, dahil ganun din siya namuhay, bilang isang Kristiyano. Bakit natin kailangan tularan si Jesus Christ? Kasi inuutos sa atin tulad natin siya. That's the very and discipleship. So ito po ang pinakadahilan about the job. Mo or yung papasukan mo is na meron ka. Pumasok hindi mo Jesus as your Lord and Savior. Anong ina-expect mo? Ikaw parang okay. Na, parang dito tayo sa mga ikaw, Ian. Ano yung parang magbabago ka kaagad. Okay, sige. Go. Okay. Thank you, Ate Marge. Born again ka. Kasi may katulong ka na, no? Si Nanay Lori. Ano ang magiging kanya sa gayon alam niyo po, kilala kay God, ay maging kamukha ni Jesus Christ, di ba? Well, normal naman. Akala mo kapag naging Kristiyano ka, wala ka ng problema. Hindi naman totoo talaga. Kasi kapag naging Christian ka, ang titindi talaga ng mga problema. Minsan, kapag naging Christian ka na, puro blessings na lang yung matatanggap mo.
Jesus, hindi ka lang dito pupunta tapos magsisimba, uupo dyan, tapos nakanganga ka lang sa... Yan ang purpose kung bakit tayo nandito or the goal of sanctification, the goal of na maging kamukha natin or imitate natin si Jesus Christ. So, ibig sabihin, sanctified, you received salvation, you were justified, you were redeemed with only one, become like Christ. Amen? And that tayo sa church, kasi gusto na or yung mga tao, maging katulad nila si Jesus Christ. Hindi natin maging kamukha, kundi maging kamukha ni Jesus Christ. Amen. At na nagmumula sa dito ng Christ, gradually nagiging kamukha sa natin si Jesus Christ. Amen. For nothing else but to draw Christ, di ba? So ang goal natin dito, hindi maging yun yung Amen? Amen. That's the number 2. That's the goal of our tapos yung chinelas like ano kayo sila bakit si Jesus Christ kapag tao bless ha naka sa
true ba? Sa fulfill. Ito yung kailangan yung ibig hindi kailangan bahan. Dito tayo without mga tumutugtog dito, isang buwan, pinaghahandaan nila yung mga line-ups, tumutugtog sila dito, yung mga kids, yung mga teachers sa taas, yung mga couples natin, yung mga pwedeng tatay, di ba? Ayan. Return. That's servanthood. And then that's very ang mga love gift niyang mga yan, pero ang nakukuha lang yan, mga 50 pesos sa isang anong natin, tama. Hindi totoo yung binabanggit ni Henry Mori na kapag halimbawang na hindi kasama yung servanthood. Actually, kapag the more na naglilingkod ka, the more na mas nagiging masaya ka. Amen? And that's very even. So the greatest joy can only imitate Christ. Na si Jesus Christ during the ibang tao. So those are the three reasons, di ba? So kaya natin. So ngayon, slide. So what to imitate? So sabi tayo na verse para hindi kayo antukin. Second. Sige, next. Ayan. So, Filipos 2:3-8. Kayo muna. Huwag. Go. Sa halip. Ito. Pagmalasakitan. Amen. Ang galing magbasa. So, ituring ninyong di ba? So, selflessness. Next slide. Dito naman tayo, kila nanay. Ayan. Amen. Okay. Dito naman tayo. Kuya Ian, Ate Marge, Kuya Atan, sama na kayo. Next slide. Sa last verse. Dito tayo sa gilid. Go. Ulit. Hindi niyo ba mabasa? Maliit.
O, lipat ka sa harap. Liit pala eh. Joke lang. Ayan, so ito. Tayo. Ito pong libro sa Philippines. Charing, di ba? Sulat to ni Pablo sa Filipos. At alam niyo po, kasi si Pablo, Philippians or ang watak-watak self-interest at work among members. So nakita ni Salt and Light Church, parang hindi mag-sorry. Di ba? Sabi niya ito, di ba? Magpakumbaba ka daw. Di ba? Magpakumbaba tayo. Relationship. And you know, nangyari sa atin bilang mga Kristiyano or bilang isang simbahan, isip na lang natin is yung sarili nating interest or kapag wala tayong, kapag hindi tayo willing magpatawad or kapag hindi tayo willing na ibaba yung ating pride. Amen ba doon? Amen. So dito, tinuturuan sa atin, number 1 na kailangan mong gayahin kay God is yung pagiging mapagpakumbaba. Diba? At ano nga ba ang expression ng humility? Diba? Binanggit ko na kanina. So servanthood meaning you are willing to humble yourself and to take the role as a servant for others. Kaya nga dito sa church, makinig kayo sa akin, nakakatuwa dito sa church kasi even yung mga professionals natin, may mga nagtatrabaho tayo dito, mga bossing na sila sa labas, mga matataas na ang posisyon. Pero kapag nandito, anong ginagawa? Naglilingkod pa rin. Amen? Amen ba? Kahit na wala silang ibang ginagawa, hindi nila iniisip yung posisyon nila. Ang gagawin nila, maglilingkod ako kay Christ in any way. Kaya kong gawin. Amen ba doon? Amen. So yun ang expectation sa atin. Tayo ay magkaroon ng humility. Number 2, sabi dito, next slide. Number 2 is compassion. Sabihin nyo nga po, compassion. Sabi sa Colossians 3:12-13, kaya nga, dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili niya para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon at magpagtiis. Mapagpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, ano sabi dito? Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Since the Lord has forgiven us sa mga kasalanan natin, we are also expected to forgive one another. Diba? Sinabi dito, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Hindi dito binanggit na magpatawad ka kapag nag-sorry sa'yo. Kapag hindi nag-sorry, huwag ka magpatawad. Ang sabi dito, dahil ang Lord pinatawad tayo sa ating mga kasalanan, dapat matuto rin tayong magpatawad sa ibang tao. Nandito pa ba kayo? Meron akong ikikwento. Lately lang, meron akong nagkaroon ng, let's say, nagkaroon ako ng conflict with one of my close friends. Oh, nakwento ko na to. With one of my close friends, nagkaroon kami ng conflict na nagsimula lang sa maliit, pero ang nangyari, lumaki ng lumaki. Hanggang sa nagkasuntukan talaga kami. Naniniwala kayo, kaya ko makipagsuntukan? Hindi. Lapit ka rito, Jepsen. Suntukan tayo. Hindi, joke lang. Hindi kami nakapagsuntukan, pero ang ginawa ko, talagang parang nahubad ang pagiging Kristiyano. Talagang sagutan talaga. As in, kung nandun kayo, alam nyo, sasabihin nyo, grabe, ang galing ni Kuya Glenn deliver ng lines. Kasi talagang nakikipagsagutan ako. Tapos dumating sa point na, sinasabi ko, hindi ako magsusorry, wala akong kasalanan. Ganun talaga, pinapanindigan ko, wala akong kasalanan, hindi ako magsusorry. Hanggang sa dumating ako sa bahay, nagsisisigaw ako, nakakainis kayo, ganun. Tapos nung pagkadating ko sa bahay, punta ako sa second floor, kasi yung bahay namin hanggang 10th floor yun.
Humility. Hindi, pumunta ako ng second floor, kinuha ko yung toothbrush ko, tapos nag-toothbrush ako. Alam niyo, sa buong buhay ko, yun na yung pinakamatagal na toothbrush ko. Kasi habang natutoothbrush ako, naiinis pa rin ako, galit na galit pa rin ako. Tapos, nagpa-flashback sa akin yung mga bagay na dapat sinabi ko pa na hindi ko nasabi. Parang gusto kong balikan ito, tapos sasabihin ko pa, ito ba yung mga gusto kong sabihin? Ito pa, ito pa. So, inis talaga ako, bad trip talaga ako during that time. During that time kasi, ang ka-conflict ko, sila, tapos walang gusto magsalita, ako lang talaga ako lang talaga yung matapang. Imagine parang a day before, encounter pa yun. So, nagkaroon kami ng conflict. Pareho kaming ginagamit dito sa church, sa encounter. Pero alam niyo, nakakatuwa doon. Kasi pagkadating ko sa taas, wala pa yatang mga 15 minutes, di ba? Naka-receive na ako agad ng chat sa kanya. Sabi niya sa akin, nagsosorry siya, sabi niya, sorry kasi ganito, ganon. Or, sinabi niya yung side niya at the same time, humingi siya ng pasensya. Syempre tayo, mataas yung pride natin, naka-iPhone tayo, nilong press ko lang. So, tapos hindi ko nireplyan. Tapos, grabe, talagang kinabukasan. Alam nyo, during that time, sabi ko, okay, decided na ako. Ayoko nang toxic sa buhay ko. So, cut off na natin yung tao na to. Ganun ang mindset ko during that time. And then, alam niya naman, sinabi ko rin naman sa kanya yun. Sabi ko kasi, ayoko yung mga bagay na, magiging dahilan para mas stress ka lang, di ba? Pero alam niyo po, ang ginawa niya, hindi talaga siya huminto. Pagkagising ko sa umaga, nagugulat ako, meron na naman siyang chat, nangungumusta. Tapos kinagabihan, nagchat ulit siya sa akin, naghumingi siya ng sorry. Tapos, yung gabi na yun, pumunta ako sa bahay, nila Kuya Randy. Mayroong tatlong nandun yung mga kapatid ko, mga kuya ko. Si Kuya Randy, si Kuya Ian, tsaka si Carlo. Nagchichismisan sila. Alam mo kasi pinagchichismisan nila? Ako. Grabe daw ako. Naririnig ko talaga. Tapos pinapagalitan ako ni Kuya Ian. Sabi ni Kuya Ian, grabe ka naman. Pero alam niyo, after nun, na-realize ko yung, sabi kasi sa akin ni Kuya Randy, sabi niya sa akin, basta may sinabi siya, tapos na-realize ko na yung effect ng pinaka-nangyari doon din sa tao na naka-conflict ko. So ginawa ko, ayoko kasi siya ayusin ng through chat lang. Ginawa ko, pinuntahan ko talaga yung tao na yun. Tapos, doon kami sinabi ko sa kanya yung side ko, at the same time, humingi rin ako ng sorry. Diba? Tapos, alam niyo po, nakita ko doon na tayo bilang isang Kristiyano, hindi dapat tayo nagkakat ng people sa life natin. Amen ba? So, hindi solusyon na naglilingkod ka kay God, tapos meron kang kagalit, meron kang kasamaan ng loob sa simbahan, tapos hindi mo aayusin. Hindi yun solusyon. Kapag merong problema, wala kayong ibang gagawin kundi solusyonan kung ano yung naging problema. I-address kung ano yung problema. Kasi, nakita ko dito, kapag halimbawang tayo, makinig kayo sa akin, kapag tayo, disconnected tayo sa loob ng church, paano tayo makakakonect sa mga tao sa labas? Paano tayo makakakonect sa mga lost soul kung tayo mismo sa loob ng simbahan nag-aaway-away, nagkakagalit-galit? Amen ba doon? Amen ba? Iyan? Amen. Di ba? So, sabihin mo sa katabi mo, magpatawad ka na. We must have the compassion. The expression of compassion is no other than forgiveness. So the more na tayo ay nagfo-forgive, tayo ay nagiging kamukha natin si Jesus Christ. Amen. Amen. Okay, palakpakan natin si Lord. Okay, another virtue na kailangan natin gayahin kay Jesus is yung generosity. Sabihin nyo nga po, generosity. Generosity, the expression of generosity is no other than giving. Ang sabi sa 2 Corinthians 8-9, hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Kaya din sa church, pinapractice talaga natin ng generosity. Meron tayong tithes and offering, nagbibigay tayo ng tithes, nagbibigay tayo ng offering. And then, I believe, no, yung generosity na binabanggit dito is not just about the money. Diba? Tayo, tinuturuan din tayo ng Lord na
maging generous tayo pagdating sa time na meron tayo. Amen? Ito nga, ang ganda nga ng verse or yung devotion ko kagabi. Ang sabi sa Titus 3:14, ito yung naging devotion. Kasi sabi dito, turuan mo ang ating mga kapatid sa pananampalataya na ilaan ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti upang makatulong sila sa mga nangangailangan at maging kapakipakinabang. So sabi dito, tayo daw bilang isang Kristiyano, dapat kapakipakinabang ka. Kung hindi ka nagtatights dahil wala ka pa namang pinagkakakitaan, dapat marunong kang magpagamit sa simbahan. Amen ba? Hindi yung hanggang ngayon, ang tagal mo na sa church, tagabutas ka pa rin ng bangko. Tama? Amen? So tayo, mapagbigay tayo ng not just the money, but also sa time na meron tayo. Amen? Amen. So letter D. Next, pang-apat, sabi dito is yung purity. Sabihin niya, purity. Ang sabi sa 1 John 2:29, if you know that He is righteous, you may be sure that everyone who practices righteousness has been born of Him. So tayo po, ang standard natin ng righteousness is no other than Jesus Christ. He is our standard of righteousness, holiness, and purity. Diba? Siya ang pinakanakitaan natin na kahit kailan ay hindi nagkasala. And as we practice purity in our church, hindi tayo nagpapatayo or nagpapagamit lang dito ng basta-basta yung halimbawang sira ang buhay mo tapos gagamitin ka. Or sabihin natin, meron kang kasalanang ginagawa tapos tatayo ka dito sa harap. Hindi ganon. So, gusto natin yung mga ginagamit dito sa harapan is yung maayos yung spiritual na buhay na pinapractice yung purity. Amen po ba doon? Amen. Kasi alam nyo, meron akong narinig sa ibang church daw, grabe ang tindi nun. May nagkwento sa akin, yung worship team nila, ibig sabihin yung musician, yung mga song leader, sila daw yung mga nagtumutugtog sa harap, sila rin magkakasamang nanonood ng porn. Grabe ang tindi nun, ibang espiritu. Di ba? So tayo dito, hindi natin pinapractice yun kasi gusto natin mamuhay tayo ng merong purity, na maging maayos yung ating mga spiritual life. Another thing, sabi dito, endurance. So endurance, it is our long-suffering or our response to persecution. Anong sabi sa 1 Peter 2:21? Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong tularan. So dito binabanggit, tayo raw ay dapat marunong magtiis ng hirap. Hindi pwedeng born again ka, hindi pwedeng Kristiyano ka, mabilis kang susuko. Di ba? Kasi binabanggit natin kanina, sinabi nga ni Joanne kanina, akala niya wala na problema. Hindi naman totoo talaga yun. Kapag naging Christian, sobrang dami mong mararanasan na paghihirap, I'm telling you. Di ba? Ititest ng God, kinokori ka ni Jesus, or inaayos yung iyong or sabihin natin tinitest yung faith na meron ka. At alam niyo po ang maganda dito, sabi dito sa next slide, sabi sa 3:17, sabi dito, higit na mainam na kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, sakali mang ito'y ipahintulot ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Ayan. So binabanggit dito, okay lang na maghirap tayo dahil sa paggawa ng mabuti kaysa naman paluin ka o kaysa naman consequences ng mga kasalanang ginawa mo. Amen? Amen. And lastly, sabi dito, next slide, ano yung kailangan natin i-imitate from God, from Jesus, is yung love. Sabihin mo sa katabi mo, I love you. That is self-sacrificial love. Diba? Yung kayang isipin, yung kapakanan ng iba bago ang kanyang sarili. Ang sabi sa Ephesians 5, verse 1-2, therefore, ayan, so ito yung pinaka-verse din natin kanina. Sabi diyan, be imitators of God as beloved children. Tapos meron pang another verse. Sa John, next slide mo. Sabi sa John 13:34-35, a new commandment I give to you, that you love one another just as I have loved you. You also are to love one another. By this, all people will know that you are my disciples if you have love
one another. So expected mo yung nag-hate ng people, but we love one another. And adding that all up, yung mga virtues na binanggit natin kanina, adding that all up, it creates or it makes us balance. Nagiging balance tayo. And I know, there are a lot of virtues pa na binabanggit ng God or na binabanggit sa Bible. Pero initially, ito yung mga binanggit talaga na sinabi na ito dapat yung ating tularan. Diba? So itong mga bagay na to. Now, Kuya Glenn, sige, alam na namin kung anong ibig sabihin or kung bakit kailangan at saka kung anong ibig sabihin or kung ano yung mga dapat tularan kay God. So ngayon, pag-usapan naman natin, how can we imitate Christ? Paano ba natin may i-imitate or paano natin tutularan si Christ? Number 1, sabi dito, we must abide in Him. Sabihin nyo, abide in Him. We must abide in Him. Sabi sa 1 John 2:24, pakaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gagawin ninyo ito, mananatili kayo sa anak at sa ama. So binabanggit dito mga kapatid, hindi lang tungkol sa sarili mo. Hindi mo kayang gawin yan kapag mag-isa ka lang. Amen ba? Marami ako nakilalang tao, tinry magbago, pero after ilang months, after ilang weeks, bumalik din sa dating buhay. Bakit? Kasi they're doing it sa sarili lang nila. Hindi nila ginagawa, katulong ang Panginoon. Diba? So tayo, kapag nais nating ayusin ang ating buhay, kung gusto nating i-imitate si Christ, kailangan tayo ay laging nasa presensya ng Panginoon. Nakakita na ba kayo ng tao na isang beses lang sa isang linggo kumakain? Meron ba? Isang beses lang, every Sunday lang, alas 5 hanggang alas 7 lang siya kumakain. Tapos the rest of the week, hindi na siya nakain. Ano mangyayari sa tao na yun? Maguguto, mamamatay, magkakasakit, di ba? Same thing sa ating mga Kristiyano. Hindi pwedeng every Sunday ka lang nakikinig ng Word of God. Hindi pwedeng every cell group lang doon ka lang makikinig ng Word of God. It should be kailangan gagawa ka ng effort para mas makilala pa ang Panginoon. Amen ba doon? Amen. So, ang tanong natin, kapag nasa school ka, anong ginagawa mo? Kapag nasa trabaho ka, anong ginagawa mo? Kapag wala kang ginagawa, kapag may free time ka, anong pinagkakaabalahan mo? Diba? Kasi kapag ang pinagkakaabalahan mo is yung mga sarili mo lang, self-gratification, wala kang dinidevelop, o hindi mo dinidevelop yung spiritual life mo, walang mangyayari sa'yo. Yung gusto mong mangyayari, yung pagbabago sa'yo, yung tularan si Jesus Christ, hindi rin mangyayari. Bakit? Kasi hindi mo katulong si God, hindi mo katulong si Christ sa ginagawa mo. Amen ba? Yung iba naman sa atin, magbabago lang or magbababad lang sa Word of God, mag-worship lang, kapag halimbawang may ganap siya sa simbahan, halimbawa mag-MC, sasayaw, o kaya sabi natin magtuturo sa cell group, doon lang siya magbababad. Pero kapag hindi siya, wala rin siyang gagawing effort, di ba? Amen ba? So kapag ganyan ka bilang isang Kristiyano, I'm telling you, hindi mo kakayaning tularan si Jesus Christ. So dapat tayo, matutularan lang natin si Jesus Christ or may imitate lang natin si Jesus Christ when we abide in Him. Kapag katulong natin siya or kapag kasama natin siya sa buhay natin. This is the inside-out approach. Nagsisimula sa ating saloobin at nakikita sa ating ginagawa. Amen ba doon? Sabi nga sa verse, diba, meditate the Word of God day and night. So, ibig sabihin, araw-araw, dapat gumagawa ka ng constant effort to know more Jesus. Amen? Pangalawa, sabi dito, we must practice Christian living. Dapat po, isinasabuhay natin or ginagawa natin yung pamumuhay ng isang Kristiyano. Diba? Sabi sa 1 John 2:3-4, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. So tayo po, ang dami na nating narinig na Word of God. Amen? Ang dami mo nang na-attend ng Sunday service. So sabihin mo sa katabi mo, apply din. Diba? Ang dami mong natutunan. Pero ang tanong, ina-apply mo ba? Kanina sabi natin, you must abide in Him. Kinig ka ng kinig ng mga Word of God, kinig ka ng kinig ng mga podcast about Lord. Ang tanong, nakikita ba sa buhay mo? Hello? Sinasabuhay mo ba? Amen? Kasi kung hindi, wala ring kwenta. Di ba? Parang wala lang.
parang wala ka ring ina-apply. Amen ba doon? So tayo, yung mga virtues na binanggit natin kanina, yung humility, generosity, yung love, endurance, ano mo yung sarili mo, i-check mo yung sarili mo, ano ba dito yung mga bagay na hindi ko pa nagagawa? Ano ba yung mga bagay dito na kailangan kong practicein? And then, practicein mo. Diba? Alam niyo yung kasabihan na fake it till you make it? Diba? Yung hindi ka naman talaga ganun, pero tinatry mo, hanggang sa maging ganun ka na talaga. Tama ba? Amen? Kailangan visible, kailangan nakikita sa atin ang pagiging tunay na Kristiyano. Amen po ba doon? Amen. Alam nyo sa akin, isa sa mga misconception sa akin bilang isang Glenn. Isa sa mga misconception sa akin, ako daw ay masungit. Sabi nila sa akin, masungit daw ako. Well, in fact, super bait ko talaga, promise. Nagbuhat ng bangko doon. Kasi siguro, nagiging impression nila sa akin yun, kasi kadalasan kapag pumupunta ako dito sa church, madalas naka-poker face. Or kung hindi naka-poker face, alam mo yun, parang laging galit. Diba? Kaya may mga sumita sa akin, lagi daw akong galit. Kaya ang ginagawa ko, ngumingiti na talaga ako. Talaga. Oo, ngumingiti na ako. Kasi gusto ko, makita nila na masaya talaga ako. So tayo po, bilang isang Kristiyano, kung ano yung virtues na ina-expect sa atin, dapat makita sa atin yun. Dapat i-practice natin yun. Amen ba doon? Amen. And last but not the least, dito tayo magtatapos. Okay, next slide muna. Paano natin may imitate si Christ? Last, sabi dito, we must look ahead. Diba? So tayo po, bilang mga Kristiyano, meron tayong inaasahan. Meron tayong ine-expect something na mangyayari in the future. Diba? Meron tayong, alam natin na ang life natin is hindi lang natatapos kapag nandito tayo. Hindi. Diba? After nito, meron tayong ine-expect na something na darating or mangyayari. Ang sabi sa 1 John, sabi dito, tignan ninyo kung gaano kalaki ng Diyos at iyon nga ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan ay hindi sila kinikilala ng Diyos. Sa 2, mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagdating ni Kristo, tayo yung magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. And last verse, sabi dito, kaya't ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. So, is someday, haharap tayo kay God. Diba? Someday, kapag nawala na tayo dito sa mundo at kapag nagka-rapture na, kapag dumating na si God, haharap tayo kay God. And then, i-assess tayo ng Lord. Diba? Paano ka ba nabuhay sa mundo? Diba? So, tinanggap mo ko, yung goal na i-imitate mo ko, nagawa mo ba? Diba? Ngayon, kapag hindi yun ang nangyari sa life mo, grabe, hindi natin alam kung anong kahihinatnan natin. So, yung pag-asa natin, yung pagsisikap na ginagawa natin sa mundong ito, ginagawa natin yun, walang iba. Dahil someday, alam natin na pupunta tayo ng langit at doon tayo mananatili. So sabi nga ni Pastor Benji, we are just ambassadors, di ba? Nag-stop over lang tayo sa mundo. Hindi talaga tayo taga dito. So, ang naisin ng Lord sa atin, sa buhay natin bilang mga Kristiyano, ang gusto ng Lord is maging maayos ang life mo. Is i-imitate si Christ even more. Kahit mahirap. Amen? Kahit na yung ibang tao hindi ginagawa. Diba? Kahit hindi na siya uso. Amen? Kasi ngayon, grabe ang sa mundo natin ngayon or sa panahon natin ngayon, ang daming mga mali na unti-unti nang nagiging tama sa paningin ng marami. Ang daming mga bagay na alam natin na baluktot, alam natin na hindi na ayon sa Word of God, pero unti-unti nagiging tama na. Bakit? Kasi ang mga Kristiyano tahimik. Kasi ang mga Kristiyano ayaw magsalita, ayaw mag-share. And ang masaklap pa, kadalasan ang mga Kristiyano
nakikiayon sa kung ano yung ginagawa. So, balik tayo sa pinaka-core or sa pinaka-main reason kung bakit tayo naglilingkod kay God. Balikan natin na kaya tayo nandito is para maglingkod kay God at maging i-imitate siya. And we know, someday, somehow, makakasama natin ang Lord sa langit. Amen ba doon? Amen. Pwede ba tayong pumikit lahat at tayo manalangin? Lord, salamat po sa mensahe ninyo sa gabing ito. Salamat po, Lord, sa mga tinuro nyo, Panginoon, about sa pag-imitate sa inyo, Panginoon. Lord, we know, Lord, na yung bagay na to is hindi madali sa panahon ngayon, Panginoon, Lord. Mahirap siyang gawin, Panginoon. Pero God, naniniwala kami, Lord, na ikaw po ang patuloy na tumutulong, ikaw po ang patuloy na sumasama sa amin. Tulungan nyo kami, O Diyos, na gawin ito, Panginoon, Lord, para sa inyo, na mamuhay, Lord, ng ayon sa kalooban mo, at mamuhay kung paano namuhay si Kristo. Naniniwala kami, O Diyos, na magagawa namin to kapag kasama ka namin sa aming buhay. At the same time, Lord, kapag pinapractice namin to, Panginoon. And help us, God, to focus, God, sa kung ano yung future na meron ka para sa amin. Help us, Father, to not become worldly, na hindi kami maging materialistic, Panginoon. Kundi, O Diyos, mag-focus kami, Panginoon, sa bagay, Panginoon, na inihanda nyo sa amin sa mga darating na araw, Panginoon. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon.